mga kapatid. Maraming salamat po sa magandang presentation ng Himig Rondalia. Yung tugtog na yun, araw-araw ko naman naririnig sa bahay. Kahit sa gabi, kagabi. Okay. This is my second time na magbibigay ng sermon. Okay. Ang topic na na-assign sa akin is about Genesis chapter 11. Is about the Tower of Babel. Nung inisip ko nung pinag-aralan ko tong topic na to, nag-focus lang ako dun sa dalawang bagay about brick or stone. Simulan ko yung aking presentation sa picture na to. Okay. Stonehenge. So familiar kayo dito, no? Pag-usapan natin yung mga bato na nag-exist na sa history natin, ano? Prehistoric monuments. Ito ay isa sa mga malalaking bato na hindi siya, sabi nila kinarve sila, sabi ng mga archaeologists. At sa ngayon, hindi nila alam kung bakit siya nakalagay doon. Marami ang nagsasabi na itong Stonehenge ay ginawa para sa isang purpose, maaaring sa time, no? Kasi yung araw, pag umiikot, nagbibigay ng direksyon yung araw, no? Yung anino nila. Ang Stonehenge ay matatagpuan sa Wiltshire, England, 2 miles west of Amesbury. Makita natin dun sa map, ito yung location niya, no? Sa buong lugar na yan. So, ang bawat bato daw ay about 13 feet high at 7 feet o 2.1 meters wide. At ang bawat isa daw ay nagwe-weigh around 25 tons, no? 25 tons. Napakabigat nun. Pero hindi natin alam kung paano inilagay yung mga bato sa ibabaw o paano nila tinayo, no? Sa panahon nila, wala pa silang geodic archaeologists. Sila yung nag-measure o nag-calculate ng height at saka weight ng bato na to. Ang block na to ay nag-weigh ng 1,000 tons, approximately 1,000 tons. Ang size niya is about 20 meters long, 4 meters wide, no? And 4.21 by 4.14 yung wide at saka yung height kasi naka-side siya, no? So makita nyo, napakalaki nitong bato na to. Pero hindi siya natural na bato, no? Parang ginawa din siya ng tao sa isang purpose, pero hindi nila alam. Malapit din sa quarry na yon, ito yung second monolith, no? Yung first monolith, ang tawag sa kanya is a pregnant woman. Hindi ko alam kung bakit, pero baka siguro dahil parang pagtingnan mo siya para siyang nakahigang pregnant woman sa side. Ito yung second monolith, malapit din dun sa first quarry. So, mas mabigat ito kaysa dun sa kanina, no? Then, ang approximate size niya is halos kapareho lang, no? At ito yung largest sa buong mundo, no? The largest stone is about
1,650 tons. No? Tapos ang size niya is almost the same long, no? 19.6 meters. Pero mas makapal siya, 5.5 meter height. No? Pag tingnan nyo kung gano'ng kalaki yung bato, ito yung current. Kita nyo, ang dami nila, no? Pag sinukat siguro yung cubic size nito, baka mas malaki pa kaysa dito sa ating sanctuary. No? Napakalaki niya. No? Sobrang laki. So, yung mga bato na ito ay sabi nila gawa daw ng tao, hindi siya natural. No? Balikan natin yung presentation nung nakaraan ni Pastor about, kasi bago nung Tower of Babel, recently Pastor is about si Noah. No? Kasi si Noah, naalala natin yung 4 na point ni Pastor na, no? God's covenant, God's commitment, God's comfort, God's call. So, binigay ng Diyos yung rainbow para sa kanila, para maalala nila na mabuti ang Diyos, no? So, ito yun. Sa Genesis chapter 9 and chapter 10, pinakilala yung 3 anak ni Noah. Ito yung 3 anak niya, si Ham, Japhet, tsaka si Shem. No? Itong 3 anak ni Noah, na-experience nila yung flood. Nakita nila yung flood, nalaman nila yung nangyari sa mga tao. No? Pero yung descendants kaya, no, hindi nila nakita, di ba? Yung mga descendants nila, yung mga anak, mga apo. Pero I'm sure na ikwento nila kung ano yung nangyari. Tingnan natin yung descendants ni Noah, no? Kasi doon dumami ulit yung tao eh. This is the genealogy of the sons of Noah. Shem, Ham, Japhet, and sons were born after them after the flood. Ito yung Japhethites. The sons of Japhet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. Then Hamites, the sons of Ham, Cush, Egypt, Put, and Canaan. Familiar yung mga pangalan, no? Then the sons of Shem, whose older brother was Japhet. Shem was the ancestor of all the sons of Eber, the sons of Shem, Elam, Ashur, Apraxad, Lud, and Aram. Now, after na dumami ang mga anak nila, no, after silang dumami, after nung flood, nagkalat sila from Babylon. Yung Japhethites, nagpunta sila ng north. Yung Shemites, nagpunta sila ng west area. At yung Hamites, nag-expand sila south to the western. Now, sa lahi ni Japhet, andun si Cush. No? Naalala natin kanina, di ba? Yun, si Cush, yung panganay na anak ni Ham. Si Cush is the father of Nimrod, who became mighty warrior on the earth. He was mighty hunter before the Lord. That is why it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. Bakit siya tinawag na mighty hunter? Kasi sa panahon naman noon, lahat naman sila, kung isipin natin, hunter. Araw-araw sila na naghahan ng mga kakainin nila, ng mga kailangan nila na gamit, di ba? So, sa time na yon, si Nimrod ay naging mighty hunter siya, hindi lang ng mga animals, kundi naging mighty hunter din siya ng mga tao. Hindi para pumatay ng tao, pero para influence niya yung ibang tao. Basahin natin sa Genesis chapter 10, verse 10 to 12. The first centers of his kingdom were Babylon, Uruk, Akkad, Calne,
in Shinar. And from that land, he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth, Ir, Kala, and Resen, which is between Nineveh and Kala, which is the great city. So itong si Nimrod, Nimrod daw, hunter din siya ng tao in a sense na ginagamit niya ibang tao para ma-influence, para sumama sa kanya. At naging leader siya, karoon siya ng maraming kingdom, at kumalat yung kingdom niya from Babylon hanggang Shinar. So, lahat ng mga tao na nakakausap niya, ano kaya yung ginagawa niya? No? Bakit siya naging king? Bakit siya naging powerful sa time na yon? So, si Nimrod, dahil sa kanyang impluwensya, ginamit niya yung kanyang talent sa pag-convince ng mga tao na sumama sa gusto niya. No? Genesis chapter 11, basahin natin. Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the earth." So ito yung illustration nung Tower of Babel. Yan yung tower na binild nila, no? Under the kingdom of Nimrod. So meron silang city at meron silang tower. So sa illustration, pinakita na hindi siya natapos, no? Nung time na makita natin dito sa verse na to, yung time na kino-convince niya yung mga tao, hindi niya agad sinabi na gumawa ng tower. Actually, makita natin dun sa verse, sinabi, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They use brick instead of stone and tar for mortar. Bakit brick? Bakit brick ang ginamit nila at hindi stone? No? Bakit kaya? Bago ko sabihin sa inyo yung points ko, tingnan muna natin ano ba ang stone? Ano ba ang rock? Ano ba ang boulder? Ano ba ang difference nila? No? Sa atin, sa Tagalog, bato lang no? Wala nang ibang tawag. Pero sa English, marami. Anong difference ng stone sa rock? Ito isang definition na nakita ko. Rocks are solid material made up of one or more minerals. So ang rock daw ay maraming klase. May igneous, may sedimentary, may metamorpho rock. So yung mga rocks daw na to, cause ng natural formation, no? Ng maliliit na stones, mga minerals. Dahil sa init sa earth, no, kasi nasa ilalim sila, nag-form sila as rocks. Paano nyo ma-distinguish ang rock sa stone? Paano nyo malalaman? Ito ay sa example. Alin dyan ang rock, alin ang stone? Oh. Actually, yung malaki, hindi siya rock. Boulder siya. Yung maliit, yun ay stone. Yung rock, explain ko sa inyo. Ito rin isa pa. Ano siya? Boulder, di ba? Malaking boulder. No? Paano natin malalaman daw na ang boulder, alam na natin, no? Pag malaki, ay talagang malaki. Hindi nyo mabibitbit. Ewan ko lang kung paano nyo bibitbitin. Ito, kailangan mo ng bulldozer or crane, no? So, ang
ito ang basic na pwede niyong masabi kung ang isang bagay is stone or rock. Pag ang isang bato, kaya mong buhati ng isang kamay mo at kaya mong ibato, ang tawag doon is stone. Kapag ka ang bato, hindi mo kaya ng isang kamay, pero kailangan mo ng dalawang kamay, yun daw ang rock. So, yun ang basic. Di ba? Madali lang. Sa panahon daw ng Israel, kapag ka merong pinapunish sa kasalanan, alam natin kung ano ginagawa, di ba? Binabato ng stone. So, hindi na pwedeng batuhin ng rock. Palagi stone lang ang kaya. Pero papakita ko sa inyo mamaya ano yung mga itsura ng mga stones. So, nakita natin na si Nimrod, sinabihan niya yung mga tao na let us make bricks and bake them thoroughly. But sinabi din dun sa verse na yon na they use brick instead of stone. And they use tar for mortar. Ano naman yung tar or for mortar? Alam niyo yung mortar? Ano yan? Hindi yung mortar na ginagamit sa gera. Ito yung mortar. It's a mixture of brick, sand, and cement. So, yung mortar daw, parang yung ginagamit sa construction. So, meron kang sand, tapos may mix mo ng cement. Yun, sabi ni Elder. Tsaka water. So, yun yung tinatawag na mortar. Yung tar, yun yung isang form ng brick sand. No? So, sabi dito sa verse na to, ay tar for mortar. So, ang ginamit nila, they use brick instead of stone and they use tar for mortar. So, ito ay isang example ng cement, no, na ginagamit. Yan, binubuhos sa kalsada. Ito yung mixture, no? Pagka ginamit mo siya sa paggawa ng mga pader or pag-construction sa mga building, yan. Pag natuyo siya, ganyan itsura niya. Yung red, yung mga bricks, no? So, matanong niyo, bakit ko to sinasabi sa inyo? Ano kinalaman nito sa ating pag-aaralan? So, sa panahon nga ni Nimrod, ginamit niya yung mga tao, ginawa niyang parang brick. Kinonvince niya na mag-join sa kanya. Ginawa niyang parang brick ang mga tao na sumunod sa kanya at ginamitan niya ng mga paraan kung paano niya makukonvince na sumunod sa kanya. Isipin niyo, maraming tao, isa yung lengguwahe niyo. Tapos inutusan mo lang sila, gawa tayo ng tower. Yun lang gagawin natin. Gaano katagal nila gagawin yun? Maraming taon, di ba? So yun lang ang gagawin ng mga tao every day, every year, no? Para magawa nila yung mataas na tower. So paano niya na-convince? No? Sino yung mga bricks? At anong klase ng mortar ang ginamit niya? Meron akong 3 points. The first point, the Lord is unique. Sabi dito, they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower." Sa verse 4 na to. "That reaches to the heaven so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the earth." Sabi nila, sabi ni Nimrod, gawa muna daw sila ng city. Tapos pagkatapos silang gumawa ng city, saka sila gagawa ng tower. Pero kung makikita niyo sa verse 3, bago nila nagawa ito, yung city, no? Nagawa muna sila ng brick. Kinonvince niya muna yung mga tao. No? And then, sinabi dito, so that we may make a name for ourselves. Ang
verse na to, nagpapakita na si Nimrod, meron siya talaga agenda. No? Gusto niya maging powerful king. At gusto niya magkaroon ng powerful kingdom. Dahil sa time na yon, lahat nga iisa ang lengguwahe, nagkakaintindihan sila. Balikan ko lang about yung stones. Bakit ginawa nila brick, hindi daw yung stone? Bigyan ko kayo ng example ng stone. Anong difference ng stone sa brick? Ito ang natural stones. No? Makita nyo, unique siya, walang pare-pareho na stone. Lahat ay ginawa ng through natural process, no? Na na-create yung mga stones. Merong iba-ibang klaseng stones, may mga stones na may mineral, merong iba-ibang kulay, may iba-ibang size, may iba-ibang form. Ito yung natural stone na sinort, no? Similar, no? Ginagamit sa mga mining or construction. Ito naman yung mga stones na maliliit. I'm sure nakita nyo na ito. Meron yung river stones at meron yung colorful stones sa ibang lugar. Magkakahalo siya. Meron din nakahalo ng mga minerals. No? Makita nyo na merong shape na oblong, merong minsan perfect na bilog din. Tapos meron din makapal, meron din flat. Merong matataba, no? So maraming klase ng stones. Pero wala kayong makikita daw, no? Wala kayong makikita na magkapareho sila. Kahit i-measure mo sila, no, by mass or density, wala daw magkakapareho na stone kahit isa. Wala kang makikita unless na finorm siya ng tao. No? So sabi dito ni Job, the Lord, He is unique, and who can make Him change? Whatever His soul desires, that He does. So ang Panginoon, unique siya. Walang makakapag-change sa Kanya. The Lord does not change. No? Alam natin yan. And kung anong gusto ng Panginoon, magagawa niya. So, tayo daw, like stones, kinrate din tayo na unique. Bawat isa. Walang makakapareho sa atin. Kahit magkaroon ka ng identical twins, meron pa rin silang difference in personality. No? Hindi sila pwedeng magkapareho. No? So para daw pala tayong stones. Katulad ng Panginoon, we are created in the image of God. We are unique. The Lord is unique and we are also unique. Sabi dito ni Job, but He knows the way that I take. When He tested me, I shall come forth as gold. My foot has held fast to His steps. I have kept His way and not turned aside. I have not departed from the commandments from the commandments of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my necessary food. Si Nimrod, ang ginawa niya sa mga tao, ikinonvince niya na kalimutan ng Diyos. Yun ang ginawa niya sa mga tao. Kinonvince niya na walang Diyos at mag-focus sa ginagawa nila everyday. Yun ang nangyari sa panahon ni Nimrod. No? Pero makita natin dito na si Job, alam niya na yung mga lesson na ito na nangyari. So ang ginawa niya, hindi siya, nanatili siya sa kanyang gawa ng mabuti. No? He kept his way and then turned aside. He did not departed from the commandments of the Lord. Alam natin na ang Diyos ay nagbigay na ng aral sa panahon ni Noah sa mga anak niya. At I'm sure na ituro din ng mga anak ni Noah doon sa kanilang mga anak, sa mga apo, na mga kasalanan ng tao. Pero itong si Nimrod, iba ang ginawa niya sa mga tao. No? Ang ginawa niya gumawa siya ng mga bagay na magkakudbi sa mga tao na wala ng Diyos. The Lord has understanding. But the Lord came down to see the city
the tower the people were building, the Lord said, if mabasa, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So ito yung kaduktong nung istorya kanina, no? After nilang gumawa ng tower, tinignan ng Panginoon, buba doon sa city, tinignan yung tower. At nakita ng Diyos kung anong ginagawa ng mga tao. Nakita ng Diyos na yung mga tao, hindi na nagtitiwala sa Kanya. At na-focus na sila sa paggawa ng tower. No? So, anong ginawa ng Diyos? Kinonfuse niya yung kanilang language para hindi na sila magkaintindihan sa isa't isa. So, yun ang nangyari sa kanila. So, hindi natapos yung tower. Eventually, nagkalat yung lahat ng kingdom ni Nimrod. So ano bang method ang ginawa ni Nimrod, no? Kasi gusto niya na magkaroon sila ng pangalan. Gusto niya na maging powerful. Gusto niya na maging malaking kingdom sila. Pero alam nila na ma-scatter. Kasi alam na nila yung kwento na nangyari nung panahon ni Noah. No? Ayaw nila na magkahiwalay-hiwalay sila. Yun ang ginawang impluensya ni Nimrod. At the same time, yung tar and mortar na nagbabound dun sa brick, no? Kasi ginawa niyang brick yung mga tao na parang brick. Yung mortar daw, katumbas na symbolizes materialism. So, ano bang ginawa ni Nimrod? Siguro, ginawa niya sumamba sa mga pera. No? O kaya, binigyan niya ng mga material na bagay. No? Binigyan niya ng mga bagay na makakalimot sa Diyos. O kaya, nung ginawa nila yung city, parang siguro ganito ang gusto niya, no? Parang Singapore. Siguro, kung titingnan natin yung binibuild nila na tower, baka halos kasing taas na rin ng tower na to, no? Ng Singapore. So, yung pattern nila noon, tingin ko nangyayari pa rin ngayon sa panahon natin, no? Tayo ngayon, para din tayo mga brick na merong nagdidictate kung anong gagawin natin sa trabaho, sa buhay natin, no? Kung anong gagawin natin, merong nagsasabi sa atin na itong gawin mo. O kaya, merong mga kaibigan ka na palaging mo na lang inaasahan na ito ang gagawin, no? Yung mga routine na mga gawain. Punta tayo dito, mag-happy tayo dito, mga ganon. Mga routine. So yung ginawa nila sa panahon noon, parang nangyayari lang din sa panahon natin. Para rin tayong mga brick, no? Na merong tao na nagdi-dictate sa atin. Pero ang Panginoon ay merong understanding. At alam natin na ang Panginoon, ayaw niya mangyari yon. Kaya pinaghiwa-hiwalay nila yung mga tao. Sabi sa Nahum, "The Lord has given a command concerning you. Your name shall be perpetuated no longer. Out of the house of your gods, I will cut off the carved image and the molded image. I will dig your grave, for you are vile." Ang Babel is a Hebrew name of Babylon. And alam natin na ang sinasamba nila ay Baal. At lagi silang nagka-carve ng mga image na ginagawa nilang Diyos. No? So sa panahon noon, nakalimutan nilang Diyos at gumawa sila ng sarili nilang mga Diyos. At yun ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na maging brick sila. Gusto ng Diyos na maging unique sila ulit, na maging stone sila, na may purpose. Bawat stone ay may purpose.
bawat stone na iba-iba ang property, iba-iba ang kulay, iba-iba ang size, iba-iba itsura, yun ang gusto ng Panginoon. Kasi doon ang ginawa tayo ng Panginoon. We also know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being His Son, Jesus Christ. He is a true God and eternal life. So, si Jesus ay binigyan tayo ng understanding sa mga bagay na ito. Sa lahat ng mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Ama sa atin. Bigyan tayo ng understanding para malaman natin kung ano ang tama, ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. So, sa mga bagay na nasa paligid, hindi natin makikita yung mga importanteng bagay, kundi makikita lang natin sa Diyos. Ang mga tao sa panahon ni Nimrod ay na-focus sa mga material na bagay na binigay ni Nimrod. Ang tao ngayon ay na-focus din sa maraming bagay na binigay din ng tao, gawa din ng tao, kinerve din ng tao. Yung ating mga material na bagay na pinagtutuunan natin ng panahon. Kung maalala nyo, kung matin kayo nung last visit ni Pastor Dom Bachelors, sabi niya, ang relationship daw ay nangangailangan ng time. Hindi pwedeng walang time. So, kung magkakaroon tayo ng relationship sa Diyos, kailangan tayo mag-spend ng time. Kung magkakaroon tayo ng time sa ibang bagay, doon natin i-spend yung time natin kaysa doon sa time para sa Panginoon. Gaano kadalas ba tayo nag-spend ng time sa mga material na bagay katulad ng cellphone or computers or yung mga bagay na pinaglilibangan natin, telenovela or yung panonood? Gaano katagal ba tayo nag-spend ng time sa Panginoon? Gaano katagal tayo nakipag-communicate sa Kanya? Sabi ni Pastor Do Bachelor, kung makiusap tayo sa Diyos, magpe-pray tayo. Kung makiusap ang Diyos sa atin, magbabasa tayo ng Bible. Gaano kadami yung time na in-spend natin sa pagbabasa ng Bible or sa pagpe-pray compare dun sa material na bagay na na-encounter natin ngayon o nasa buhay natin ngayon. The third point, the Lord will unite. So, naisip natin, bakit kaya in-scatter ng Panginoon yung mga tao? Pero yung ba ang gusto ng Diyos na mag-scatter? No. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they were stopped building the city. So na-stop nila yung pagbibuild ng city at saka nung tower. That's why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Sa panahon natin, may mga similar na pattern na nangyayari sa mundo. Like katulad nito, nagkaroon ng euro. Gusto nila na maging isa ang pera. Alam niyo yun, di ba? Na nagkaroon ng, dati kasi yung buong Europe, iba-iba yung currency nila. Gusto nilang mag-unite. Sabi ng mga nag-observe, nung kinoconstruct daw, parang intentional nila na ginagawang parang Tower of Babel yung building ng European Union. No? Pag titingnan nyo, may similarity sila. At yung purpose nila, parang katulad din ng purpose nung panahon ni Nimrod. Na gusto nilang maging isa, gusto nilang magkaisa, gusto nilang magkaroon ng isang common na material na bagay, no? Which is yung pera. Sa panahon natin, ganun din ang nangyayari. No? Makita natin yung mga ganitong pattern na nangyayari sa government natin o nangyayari sa paligid natin.
And just as you saw the iron mix with baked with clay, so the people will be a mixture and will not remain united any more than iron mixes with clay. So, ang Panginoon ayaw niya mangyari. Kung ano yung prophecy na sinabi kay Daniel, parang similar dito, no? Na ang iron will not mix with clay. Ito yung prophecy about yung sa Europe na yung mga kingdoms, magta-try sila mag-unite, pero hindi mangyayari. No? Ayaw nang mangyari kasi in-scatter na nga ng Panginoon eh. Ayaw niya nang mangyari. Kasi ayaw niya tayo na maging bricks. Gusto niya tayo na maging stone. Gusto ng Panginoon na maging unique tayo sa bawat isa. Kasi merong purpose sa atin ng Panginoon. No? Pero kailangan natin maintindihan yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kailangan makita natin, humingi tayo ng understanding sa Panginoon. Tingnan natin yung prayer ni David. No? Sabi niya, "Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name." May time din na ang puso natin, iba-ibang gusto. Hindi siya united. Minsan gusto natin isang bagay, minsan gusto natin itong bagay. Minsan nagbabago, hindi consistent. Pero dapat daw, ang puso natin, united lamang sa isang bagay, kundi sa Panginoon. Romans 6:5, "For it was, we have been united together in the likeness of His death. Certainly, we also shall be in the likeness of His resurrection." So gusto ng Panginoon na maging united tayo together dahil tayo ay binili ng kanyang kamatayan, ang ating Panginoong Hesus. So, ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong na ito. Are you a brick or a stone? No? Nasaan kaya tayo? Are we a brick? It's actually your choice. Huwag natin hayaan na ang kaaway, i-carve tayo na brick. God created us unique. Meron tayong mga different personalities in life. Meron tayong mga gifts. Meron tayong purpose. No? At gamitin natin yung mga uniqueness na yon sa Panginoon. Minsan, maaaring lost tayo sa ating mga buhay, hindi natin alam ang gagawin. Pero ang Panginoon ay merong understanding. Alam niya yung lahat ng mga bagay. No? Ask and seek the Lord to guide you in all things good. Minsan may mga uncertainties sa future na hindi natin alam o natatakot tayo. Pero ang Panginoon, ikikip niya tayo sa Kanya. When Jesus comes, igagather niya tayo lahat and i-unite niya tayo. No? At si Jesus Christ, siya ang siya ang ating bato. Siya ang mag-unite sa atin para maging part tayo ng bato, ng malaking bato. Minsan, pwede tayong maging stone. Minsan, pwede tayong maging stuck stones. Nagkikling to each other, nagtutulungan in times of need, no? O kaya naggagabay ang bawat isa, no? Parang ganito, no? Or kaya minsan pwede rin tayong stone na may mga tao na dependent sa atin. At dahil dependent sa atin, tayo minsan yung nagkikip ng balance para hindi sila mag-stumble, mag-fall. Yeah. Or maybe, kinreate din tayo ng Diyos, kahit tayo ay maliit na stone, marami tayong mabibigat na dalain sa buhay, mga malalaking boulders sa buhay natin. Pero binigyan tayo ng purpose ng Panginoon na kaya natin ma-overcome yon. Maaring maraming obstacle sa buhay natin na hindi natin kaya. Pero ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga bagay na posible. No?
ganyan daw ang stone. At ang pinaka importanteng bagay na gusto ng Panginoon sa atin ay maging stone tayo sa Panginoon. No? Dahil isinacrifice niya yung buhay niya para sa atin. At hinintay tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya, no? Sa plano niya para sa atin, na maging unique tayo na stone. Na sa pagdating ng Panginoon, magkakasama tayo sa Kanya. Yan po ang aking panalangin.